So, what's up guys? Good morning. At andito po tayo ngayon sa may Old Sigsag Road o Pagbilao, Quezon. At bibiyahe tayo ngayon ng Bicol. So, kanina madaling araw ay bumiyahe ako mula Parañaque hanggang dito sa Pagbilao, Quezon o tinatawag nating Sigsag Road nang mahigit kumulang ng 2 hours and 30 minutes. So napakabilis ng ating biyahe. So samahan nyo ako guys at bibiyahe tayo ngayon papuntang Bicol. So may nasikaso lang tayo. So wala pa rin signal dito. Doon na lang tayo sa baba. Tara. So papasilip, ay may falls, so mali ito. Papasilip ko rin pala sa inyo yung motor natin. So ang ating motor, let's go. Eto. So tinanggal ko yung box niya kasi para mas mabilis akong makarangkada at mabilis lang tayo dahil nga medyo nagmamadali ako at may inaayos ako ngayon. So tinanggal ko yung box. Tapos ito yung tsura niya kapag walang box, sobrang gaan guys. Napakagaan niya po talaga, as in wala akong masabi sa motor na tong dala natin dahil napakagaan niya sa biyahe. Meron tayong 88 kilometer. Yun. So dito tayo hihinto. Ang angas ni Kuya, galing ah. Thank you. Diba? So kapag napapadaan ako dito, mas mayiging magdoble ingat tayo. Lalo na wag tayong susunod o wag tayong didikit sa mga nasa unahan natin para keep space, para mas tayo, ligtas tayo, 'di ba? Kasi medyo delikado yung lugar na to, sobrang pababa as paakyat, talagang tinatawag ang bitukang manok. Pero napakalamig niya guys ha. Ang lamig sa lugar na to. Pinapaligiran ng mga puno. Ang kagandahan lang sa kanya, may barrier siya sa gilid, kaya hindi naman masyadong pagka na aksidente, iwas talaga salpok sa may bangin. Kasi itong kabila na to guys, bangin to, medyo malalim, kaya ligtas naman kahit papaano. Pero mas maganda, mas mag-ingat tayo. So 1 bar na lang ang ating gas. Dire-diretso na tayo. Ito, tulad nito guys, oh. Ito, papakita ko sa inyo example ng siguro may na-aksidente rito. Ayan, oh, tulad yan. Yan, yung barrier na yan, oh. Oh, tupi-tupi. Ibig sabihin may na-aksidente dyan. Kasi hindi mo matutupi ng bahagya yan ng sobra kung hindi mo lang sumalpok o diba, walang nakatama. So ligtas siya, safe siya talaga sa mga gantong kalsada na paliko-liko at medyo mabangin yung gilid. Yung mga ganong malalaking truck guys, bawal yan dito. So dito sila dumadaan sa dating daanan talaga nila. So yung mga 10-wheeler yan, mga bus, bawal yan doon sa bitukang manok. Di sila pinahihintulutan na dumaan doon dahil medyo malalaki nga. At kaya nga gumawa ng alternative route para mag-iba yung daan, no? Sila meron silang daan na iba, tayo namang mga maliliit lang na mga vehicle sa kabila naman. Nakikita nyo yan guys, papansin nyo ba yan? Napakalawak ng lugar na to. Grabe, ang solid, ang sarap pagmasdan yung mga gantong lugar, oh.
Papalibutan siya ng mga tubig talaga. Ang sinunlawak. Dito, kung mapapansin nyo, daming mga nakapark ng mga sasakyan, mga truck. Gusto ko magkape. Ay, dun, maganda dun. Gusto ko magkape, guys. Gusto kong magkape. Hanap tayo ng pwede natin pagkapehan. Kasi ito, pwede ba dito? Ay, dito lang, oh. Dito, pwede tayo magkape dito. Dito. Pwede na dito. Tayo, guys, kakape. Anong kape nyo, ate? Ito na lang, yung stick. Timpla. Magkano yan? Tulong sa'yo, nasiraan lang ako ng pistol. Ha? Hindi makaya na tinulong sa'yo, nasiraan lang ako ng pistol. Pistol ring. Anong lolo? Nasiraan ako pinapos ako ng gas na Paano pa kasi ako Panaga pa Naga ka pa? Oo. Siraan, natulog ang ilangas ko. Yung nasiraan. Saan? Hindi ko nga alam, napaayos ko na Oh. Naku. Napaayos ko na yan, natulog na naman. Napalitan, nabuklat ito. Oo. Napaayos ko sa pagsanghan. Saan kayo nagpaayos kanina? Pagsanghan. Naku, magano yung ano mo? Nagbubuluwak parang binubuga ng Matutuyuan ka ng ano niyan, langis. Oo nga, ang paayos ko nito, naka-2-3 na ako Ay, kaya ako naubos ng budget ang libo ay 750 Matutuyuan ka niyan. May langis ka bang ano? Wala nga akong ano Naku. panay nga tatagas panay nga pagpunas ko Matutuyuan ka ng ano niyan, langis. Motor shop. Kailangan yan. Kasi matutuyuan ka ng langis niya. Mas lalong gagastos ka dyan. Wala naman din ang budget. Napaayos ko na ito Nabubusan naman ito. Wala na akong gas dun O, sige. Nasiraan ka ito Sige, ingat ha. Hindi pa yung ari ko. Kapatinsil ko lang nito Sige. Kaya alam, baka maulit. Mas maganda, Paps. Pag may natabi kang ano, ng motor shop, pa-check mo yung motor mo. Kasi pag natuyuan ka nyan, o kaya magpadagdag ka ng langis. Meron sa ano, sa mga motor shop na mga sobrang langis. Padagdagan mo na yan. Para kahit pa paano, meron ang daming tagas dito sa kabila, oh. Ayun, oh. Tagas-tagas na yan. Bumubulwak na yan. Pag may nadaanan ka, ito, oh, lalo na dito, oh, tagas na, oh. Pa-check mo muna. Tapos pwede ka naman makahingi saan. Ay, sablay. Pagka ganun, sablay yan. Kasi kung pinaayos mo ng maayos yan, hindi magaganyan yan. Ay no, dami oh. Pa-check mo na lang pag may agilap ka dyan ng mga ano, meron mga shop. May mga sobra naman silang oil dyan eh. Yun nga eh, no? Mahirap talaga pagka ganyan. Ingat ha. Oo, thank you. Ingat ka, ingat. Ito yung Lopez, guys. Ito yung ginagawa ngayon dito sa bandang Lopez Expressway. So ito, kapag ka nagawa to, mas mapapadali yung biyahe natin simula Lopez hanggang dire-diretso na yan. So ito yung dinedevelop ngayon ng gobyerno dito ng Quezon Province, no? DPWH Infrastructure Program Organization Outcome, National Road System Bridge Program, Construction of New Bridge Lopez Viaduct along Danghari. Contract completion sa December 23, 2024. So matatapos daw to, no? December 23, 2024. So possible before next year madadaanan na to. So mas mapapadali na yung
dadaanan natin patungong Bicol. Sobrang lalaki rin itong mga to. So yun yung project ng Quezon Province, DPWH ng Quezon Province, ang makapagpatayo ng daanan. Sana madaanan na to by the next year. So kasi ang tapos nito is December 23, 2024. Medyo matagal-tagal na rin to kasi nung last year na daan ko dito, ginagawa pa lang to Tapos ngayon may mga ganito na, naka-build na. Medyo mabilis din naman. So soon madadaanan na natin yan guys. So papadali na yung ating biyahe. So ito yung dinadevelop ng Lopez, Quezon Province ngayon. So guys, nandito na tayo sa may gateway to Bicolandia. Ito na po yung Camarines Norte. So ilang oras pa ang ating biyahe papuntang Kamalig Albay. Nasa 6 na oras pa. So parang ang ano dyan is nangangalahati pa lang tayo guys. Kaya pa naman natin na kapag hydrate naman tayo kanina. Kumain tayo ng chocolate kaya medyo may lakas pa tayo. So mamaya pagka bandang Del Gallego, papahinga muna tayo din ng mga 15 minutes din ulit, no, hanggat makarating tayo sa may bandang Sipokot. Alright, tara. Medyo okay ngayon yung panahon, no guys. So wala tayong medyo traffic. Ang nakakalungkot lang, daming inaayos na kalsada at saka mas dumami yung lubak compared dun sa mga nakaraang taon. Ngayon talagang tad-tad. So kanina pa ako nalulubak, pero kaya naman ng suspension natin kasi magaan lang tayo ngayon. Wala naman tayong mga box sa likod, tas wala naman tayong mga dalang mga gamit na marami. So update ko lang kayo guys, medyo maraming ginagawang kalsada, parang ginagawang road widening, pinapalaki yung kalsada. So possible medyo matraffic yung mga malalaking sasakyan. So meron pa tayong 234 kilometers. Yun o. Ito na yung mula Tagkawayan, Del Gallego, Ragay. Ito na yung mga sobrang lubak talaga. So, dadaanan at dadaanan pa rin naman natin to. Ayan, umpisa pa nga lang sa gilid na ako dumadaan. Wow, presko ng hangin guys. Wala akong nagiging kasabay kanina pa guys. Parang ako lang mag-isa. Ang sakit na. Grabe lubak. Umpisa pa lang yun Check natin. Camarines Norte District Engineering Office. Grabe yung haba ng Quezon Province, no? Parang ayaw mo bigay ng kalsada. Mauumay ka Ako sa totoo lang, kanina pa ako umay na umay. 5 hours and 30 minutes na tayo bumibiyahe. So kanina kasi madaling araw, ang grabe na po. Ang ganda nakahangin, parang nakaano siya, kalutang yung puno.
sakto naman 9:10 na. Kain tayo. Kanina sa Kalawag medyo mainit. Pagpasok natin ng Tagkawayan, ito na yung bumungad sa atin, yung ambon. Kanina medyo malakas to eh. Nagpatila lang muna ako, pero ngayon okay naman na siya. Pero yung langit, pag nakita nyo, diba, maaraw naman. Ambot. Ay po, tigat, patay. Wala tayo makakita. Dito walang ulan, no? Nainit. Nakakaloka to. Basa na yung kamay ko. Pabilo ako. Sakit-sakit ng lubak. Dito tuyong-tuyo naman. Doon lang sa may bandang unahan. Dito tuyong-tuyo eh, oh. Nakakatakot lang. Tara, let's go. Tagag. Ayan, tumakbo na naman siya. Kanina wala na to ah. Uy. Sakit. Oops, hindi na kaya. So, what's up guys? Halito tayo ngayon sa may nakapasok lang natin ng Del Gallego. So, ito ang ating motor. Ay, nako. Grabe. Nakakapagod talaga rito. Halito na tayo sa bandang Ragay. Pa-exit na tayo ng Ragay guys. Grabe. Ang dami natin na daanan lubak. As in. Yung side mirror ko, tanggal, ano na, lumupag na, maluwag. Mamaya ayusin natin yan. So exit tayo ng Ragay, tapos Sipokot na tayo. From Sipokot to Kamalig Albay na tayo guys. Malapit na. Ilang oras na lang. Ayun, hindi nakakabigla eh. Yung mga lubak na espaltado pero malalim pala. Yun ang nakakagulat.
Sarap naman dito, ang lamig oh. Ang presko ng hangin. Wow. Ito, yan oh, ganyan oh. Aray ko. After na ito, palitan tayo battery. Tapos pahinga konti. Mas madalas tayo na pagpahinga ngayon. Maaga sana tayo nakaalis eh. Kasi minsan kasi nagpapalipad tayo ng drone guys. Yun ang mahirap. Kasi pag nagpalipad tayo ng drone, kumakain ng mga 30 minutes. Alright. Pahinga lang muna tayo. Tayong tubig eh. Eto guys oh, etong lugar na to napakalawak. Sobrang lawak. Nakikita mo yung bundok ng mga nyog. Ang daming nyog, as in sobra. Tapos mga nakapaligid, mga baka. Sa tabi lang yan ng kalsada. Ito nakikita nyo, ang daming bundok oh. Parang chocolate hills kung tawagin. Alam mo yun, yung shape nya. Tapos may isang straight na bundok dun oh. Grabe, ang ganda. Solid. Itong dinadaanan ko guys ngayon ay ito po ay lugar ng Nabua. So ang tagos kasi natin kanina, hindi tayo dumaan ng Naga. So dito na tayo dinaan. Parang ito rin ang magiging bypass. Hindi na tayo dadaan ng Naga. Ang tagos na po nito is Nabua. Last time na uwi ko dito rin ako dumaan guys. Pero hindi naman masyadong ganito Dalawa pa yung nadadaanan dito. Ngayon siguro inaayos na nila. Isa na lang. Medyo pinataasan nila yung kalsada Ang ulan na naman tayo. Nagutom na ako, wala pa akong kain. Bala ko kasi baka kumain na lang din kami. Kumain na lang din ako sa bahay Kasi total, isang oras naman lang na. Tubig na lang ang bibiling ko. Diba? Para tipid, 1,000 challenge tayo eh. Kala mo yun? Sa 1,000 mo nakarating ka ng Bicol? Sino ang mag-aakala nun? Alright guys. Nabot tayo ng ulan. So andito na ako sa bandang Ginubatan. Ginubatan na ba to? Yan, part na to ng Ginubatan. Kaso nga lang medyo umulan kanina. Pero hanggang ngayon umaambon pa rin naman. So diretso na natin. Malapit na lang din naman, 25 minutes at 16 kilometers na lang nandun na tayo. O ngayon pa umulan kung kailan sobrang lapit na natin saka naman nagkaganto. Ganon talaga. Nabasa tuloy yung kamay ko. Pero sabi bandang Kamalig di naman daw naulan. Ano ba talaga? Ay ito dito malakas Ayan na, sobrang lakas Pero sa bandang Kamalig hindi daw naulan. Ano ba naman? Baka dito lang
baka masira yung ano natin, mic natin. Natagusin na natin yan. Meron din naman yan eh. Ayun na yung bulkan oh. Papakita na, kaso nga lang medyo maulan, kaya medyo may fog. Pero kung wala yan, sobrang ganda siguro niyang tingnan dito. Ano naman yan? Shit. Aw, putik ka. Nasikan tayo ng basa. Loko ko yun ah. Hindi naman sinasadya. Ba't pag maulan matraffic no? Ano bang meron? Guys, sad to say, hindi nagpakita si Mayon. Ayan, nakikita nyo may tabon siya ngayon. So wala eh. Ganun talaga. Talaga ang buhay. Pero hindi tayo uuwi ang hindi natin nasisilayan yan. Hindi natin nasisilat yan. Walang uuwi ngayon. Hanggat di ka nagpapakita, hindi ako uuwi. Mamaya pabalikan natin tong mga 5 PM or 6 PM. Ganun siya nagpapakita, mga ganung oras. So kapag ka nagpakita na sa atin, at least kahit paano kompleto. Kompleto yung araw natin, no? Yung 12 oras na ginugol natin sa kalsada, pag nagpakita yan, mawawala yan guys. Mawawala yung pagod natin. Tara. So pahinga lang muna tayo.